So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them ad testificandum on the next hearing. Bago po ako magbigay ng paniwalang salita, mas ibibigay ko muna po itong aking oras sa aking dalawang idolo sapagkat meron po silang hearing pa ng Commission on Appointments. Bigay ko muna po ang unang-una sa amin pong Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Maraming Estrada. salamat, Mr. Chair. I've just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and I believe that the statements that has been stated here in this letter are unacceptable. Is unacceptable. Since I believe that sabi niya rito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we're currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulak for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inimbita kayo sa Senado, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them ad testificandum on the next hearing. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jinggoy. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve. Mag-i-issue po ng subpoena ang komite. Meron po kayong gustong idagdag? Who else were invited and did not attend? Sir, the committee also invited, hold on. Star Magic, but its president, Mr. Laurenti Jogi, also sent us a letter of regret because I think he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. What did they say? Cornerstone acknowledged the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no. What about Mr. Sandro Mulak? We also sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulak, and it was his father, Mr. Nino Mulak, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir. He's not the party involved. It was his son who is involved. Same motion, Mr. Chair. Good morning, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandro Mulak. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But yeah, the father is here. So Do in you have a order, medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? the NBI, Justify his absence. the NBI is also here. Your No, I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. right now, Honorable Senator, we don't have that. How can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor, that was the recommendation of the psychologists of the Yes, NBI. this committee needs the medical certificate for him to be excused.
I would defer to the NBI on that, Your Honor. Perhaps if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through and Yes, I this- understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological. NBI are and not social assessment. doctors. They have a psychiatrist. Give it to me. Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas, pwede pong ayos lang po yung mga pangalan. Hindi ko po masyado makita. Baka hindi ko po kayo makilala ng tama. Paumanhin po. Ano ba? Ay, sorry po. Sorry. Iliescas po. Villesca. Iliescas po. Sige, ma'am. Iliescas, yes. Good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na rekomenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng But he kanyang was he was mentally fit when he gave sworn statements. Opo. Fit naman Am I po correct? siya para magbigay ng statement sa amin, sir. You think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right Right now? po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, About a as week much as from now? possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalahad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yun. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na to, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o hindi, sa edad natin pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka pare? Okay. Maybe, Mr. Chair, sir, baka ako. gusto niyang, do you have Magsabi, any opening Statement? remark or statement? Pagkatapos mo, kikilalanin ko lang Okay. po, baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Opo. Chair, meron bang opening statement si Mr. At ninyo. Mulak? Oo. You have a Pare opening ko, may statement? gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat Sen, pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. I have been in this industry for 50 years now.
Ako po ay 52 years old pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Sensa, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yun. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin ni Alonzo, sinabihan daw siya ng kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun.
Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya nilang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang naka may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Tapos ngayon binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama ng loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na banggit ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Suspend muna tayo ng 1 minute po. Pakicheck lang.